Ano nga ba talaga ang PCOS? Paano nakukuha ang sakit na ito? At ano ang iba't ibang sintomas ng PCOS? Ang ibig sabihin ng PCOS ay Polycystic Ovary Syndrome or Polycystic Ovarian Syndrome. Ayon sa World Health Organization, around 116 million na babae ang living with PCOS worldwide. 5 to 10% ng mga babae na nasa edad 18 to 44 years old ang apektado ng sakit na ito. Paano ba nakukuha ang PCOS? May dalawang possible factors. Una, genetic predisposition. Ibig sabihin ito, may namana kang genetic abnormality na maaaring magpataas ng risk mo magka-PCOS. Pangalawa naman ay exposure to environmental factors. Ang mga environmental factors na to ay ang mga sumusunod: poor dietary choices and lack of physical activity. Yung poor dietary choices na tinutukoy dito ay pag ang madalas kinakain ay sobra sa sugar at madaming simple carbohydrate. Take note of the keywords sobra at madami. May tatlong criteria na tinitingnan para mabuo ang diagnosis ng PCOS. Take note, only a licensed physician can make a diagnosis after a history, physical examination, and diagnostic testing. Do not self-diagnose. This is for your information only. Ang tatlong criteria ng PCOS ay ang sumusunod. Number 1, excessive androgen. Number 2, ovulatory problems or irregular periods. And number 3, polycystic ovaries. Take note, kailangan mo lang ng dalawa sa tatlong yan para masabi na may PCOS ka. Isa-isahin natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat criteria. First criteria, excessive androgen or hyperandrogenism. Ano nga ba ang androgen? Ang androgen ay male hormones tulad ng testosterone. Ito yung dominant hormone sa mga lalaki. Meron din sa babae pero normally dapat konti lang yan sa babae. Ang predominant kasi na hormones sa mga babae ay estrogen and progesterone. Pag ang babae may PCOS, sobra ang androgens. Pag sobra ang androgens, maaaring mangyari ang sumusunod. Number 1, hirsutism. Ang hirsutism ay excessive facial hair and or body hair. Basically, balbon. Yung babae nagkakabalbas at bigote at maaaring kumapal ang buhok sa may puson at may dibdib. Number 2, acne or oily skin. Dadami ang pimples mo, madalas ang breakout. Number 3, acanthosis nigricans. Ito ay pag umiitim at kumakapal yung folded areas ng balat mo tulad ng sa leeg at sa kilikili. Number 4, weight gain. Usually sa may PCOS naiipon ang taba sa may tiyan kaya lumalaki ang bilbil. Number 5, naglalagas o numinipis ang buhok. Second criteria naman ay irregular periods or ovulatory problems. May mga buwan na hindi ka dinadatnan, nakaka 8 cycles or less ka sa isang taon. Sa ibang kaso naman, masyadong matagal ang period nila, nagtatagal for more than 7 days. Sa iba naman, biglang humihina ang flow nila, hindi siya katulad ng mga previous cycles. Malaki ang impluensya ng hormones sa period ng mga babae, kaya pag may pagbabago sa cycle mo, maaaring may hormonal imbalance ka. Third criteria, polycystic ovaries. Ito naman nakikita to sa ultrasound. Tignan natin ang picture na ito. Sa isang side, yung normal na ovary. Tapos sa kabilang side, makikita nyo dyan yung sobrang daming black circles dyan. Yan yung multiple cysts sa ovary. Take note, hindi kailangang madami kang cysts sa ovary para ma-diagnose ka with PCOS. May tatlong criteria for PCOS pero ang kailangan mo lang ay dalawa para ma-diagnose with PCOS. May cure or gamot ba sa PCOS? Pag sinabi natin na cure, ibig sabihin matatanggal yung sakit. So sa PCOS, walang cure. We can only manage and control the symptoms and prevent further complications. Pwede matanggal yung sintomas pero yung sakit mismo, yung PCOS mismo, hindi siya matatanggal. Kaya importante talaga na may lifestyle change kasabay ang medical management. Para malaman kung may PCOS ka at malaman kung ano ang best treatment course para sa'yo, consult your OB-GYN. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.